bago kayo nagbotohan diyaan sa plenaryo, dun sa articles of impeachment, nagkaroon po ng pagbabago sa liderato dito sa Senado. Of course, dinideny ni Alan Peter Cayetano na yung pagtanggal kay Tito Soto ay may kaugnayan doon sa kasunod na hakbang after nung impeachment ng Vice President dyan po sa Kamara. Siyempre, susunod yung impeachment trial. Kayo po, no? How do you see this change in leadership and how this might affect the next phase of the impeachment process, which is supposedly impeachment trial na? Okay, we cannot help suspecting na yung move talaga yon, yung nangyari sa Senado kahapon pagpalit ng liderato, ay konektado sa impeachment. They of course know na kahapon yung voting ng House. They of course know from various sources, from mga advanced statements from certain members of the House, na makakakuha talaga ng boto, that the House had the numbers. At yun na nga, overwhelming nga yung pagboto. 257 as against only 25 dissented at may ibang mga nag-abstain. So they were anticipating that already. At alam naman nila na under then SP Soto, before his replacement, kasi may ganun na rin mga pronouncements si SP Soto na para sa kanya bibilisan talaga kasi para sa kanya malinaw yung forthwith. So they had to do it already yesterday. Kasi yung House, sigurado, itra-transmit kaagad yan, yung articles of impeachment sa kanila. Kung hindi nga ngayon, baka bukas, i-transmit na yung articles of impeachment sa Senado. And therefore, kailangan na nilang mag-convene. So pero kung ano man ang pinakabalak nila, ang balak ba nila ay harangin talaga ng todo-todo yung impeachment trial, na sa pag-convene pa lang ay hindi na sila magko-convene kung anumang rason. They can always come up with any reason like hindi kami naniniwala sa prosesong ito, hindi kami naniniwala na ito ay legitimate, yung objectives dito ay legitimate, kundi ito ay political persecution. Now, hindi natin alam kung ano talaga ang pinakabalak nila. So there could be delays, or kung walang delay, baka some of them will attempt to do that. Di ba meron na yung mga nagsabi na at least 2 members of the Senate na ganon, napipigilan kasi minority nga daw sila noon. So trabaho daw ng minority na i-oppose lahat. So kasama na pala yung impeachment. So hindi ho tayo pwedeng sisihin kung meron tayong duda tungkol sa pinakamotibo diyan sa move na yan na palitan yung Senate President. At yung nagpalit, yun na nga, marami sa kanila talagang mga DDS, mga pro-Duterte. Paano po yan? Doon sa pagbabago ng liderato sa Senado, kakaroon kaya ng delay sa transmittal ng articles of impeachment? On the part of the House, I don't think there will be any delay. Kasi alam ng House, all this time, doon pa lang sa committee proceedings, sumusunod kami. Sumusunod ang House sa lahat na proseso. Very fair, very credible, very thorough and transparent yung mga naging proceedings before the House Committee on Justice, and maski na kahapon, nagkaroon talaga ng tamang proseso after the sponsorship, and it was an excellent sponsorship and defense of the committee report and the resolution setting forth the articles of impeachment by the chair of the committee, si Representative Jinky Luistro. Nagkaroon ng interpellation, ng debates, and then voting followed. And after the announcement of the votes, ay nagkaroon ng chance yung mga gustong mag-explain ng kanilang respective votes, yes or no. I was one of those who did that explanation of yes vote. So tamang proseso lagi ang sinusunod ng House. At alam ng House na kailangan din kaagad-agad i-transmit yung articles of impeachment. Okay. Noong 19th Congress po, nagkaroon ng preview on how these DDS senators would handle the impeachment proceedings. Diba? Nung 19th Congress, may pagtatangka na hindi tanggapin yung articles of impeachment. Tapos nagkaroon ng pagmasahe ng issue itong si Alan Peter Cayetano, i-remand na lang daw
Okay? Tapos eventually, nagkaroon ng pagkampi yung Korte Suprema. Dito po sa ano, ang gusto kong tanungin, paano kung talaga umabot sa punto na hindi mag-hold ng trial for one reason or another itong Cayetano Senate? Ano po yung Kung recourse? walang choice po ang prosecution, walang choice ang House na dalhin itong kaso na ito sa Supreme Court. Petition for mandamus. Kasi ministerial duty lang yan sa kanila na tanggapin. Hindi ito discretionary, hindi ito optional na proseso. Since nandyan na yung articles, pag ma-receive na nila yung articles of impeachment, kailangan talaga mag-convene na kaagad sila para magkaroon na ng trial. Siyempre, meron pa yan mga preliminary processes or steps. Like, for example, yung pagpapasagot sa impeached official, yung VP. At syempre may period yan, may 10 days yan na i-accord sa Vice President at meron din option yung prosecution na mag-file ng reply at baka magkaroon ng pre-trial muna. I am not really sure about that, but that's also a possible stage, yung pre-trial para pag-usapan na yung kung ano yung mga ebidensya, ano yung mga ima-mark or para magkaroon na ng marking of documentary exhibits. So kung magmamatigas yung majority ng Senado, nasasabihin nila hindi tayo magta-trial o kaya wag na muna ngayon, ano muna, kasi anyway they might interpret in their own favor yung resolution naman o desisyon ng Supreme Court about yung pag-interpret ng forthwith na reasonable period daw can be Longer or earlier or shorter? later or Mm. longer or shorter. So that means nasa interpretasyon ng Senado. So taliwas sa uh, ordinary dictionary meaning of the word forthwith. So yun baka yan ang gagawin nila. But as I said, meron legal recourse po na pwedeng gawin ng House o ng prosecutors. Yun nga po inisip ko kasi baka ma-cheese escudero na naman ito lalo't sila na uli nasa liderato ng Kamara. 'Di ba yung cheese escudero interpretation of forthwith umabot ng higit 4 na buwan. So what could Huwag stop naman sana. Cayetano from doing the same, hindi po ba? Wag naman sanang ganon ang mangyari because yun na nga kung magdidili-dali pa sila kung ano pa yung mga procedural blockades ang gagawin nila, then they will be in breach of the Constitution already. Apo. Ngayon kayo po ano, I don't know kasi hindi pa nagtatalaga officially yung Kamara ng mga miyembro ng House Prosecution Panel para dito sa impeachment trial, pero you are expected to be part of it, hindi po ba? Yes, I'm Marami expected. nag-e-expect. Okay. Sige. Yes, my names have always been floated and yung Mm, mga pangalan actually na nabanggit na ni Chair Jinky Luistro, yun opo. talaga ang mga kino-consider. But syempre, kailangan muna ng confirmation ng election ng House mismo in Opo. plenary. Ang gusto ko pong malaman, ano yung thought process niyo in terms of preparing to prosecute this case before the Senate, given the fact na marami sa kanila, obviously, na prejudge ng issue. Although sinasabi nila, 'pag naging center judges na kami, magiging impartial kami. Pero obvious na obvious, 'di ba? Ang daming DDS senators na uupo bilang impeachment court senator judges. Siyempre po malaking challenge yan sa panel of prosecutors na given what happened in the Senate yesterday and given the new composition of the majority of the Senate, kailangan lang talaga naming kumayod ng husto, kailangan namin mag-prepare ng husto para we should be able to really mount a good prosecution of the charges against the Vice President. Kasi at the end of the day, nasa ano yan na yan, nasa mga ebidensya na yung may pipresent ng prosecution. So ayaw ko na muna isipin at this point, Christian, na baka naman we'll just go through all of these motions of going through a trial, mga evidentiary hearings, and then at the end of the day, ganun ang magiging voting pa rin na yung mga identified na talaga ng mga pro-Duterte, yung mga nasa majority, ganun pa rin ang kanilang inclination
to acquit. Kaya malaking challenge po yan sa amin, sa magiging panel of prosecutors to really successfully mount prosecution of the impeachment case.